Yon mga kagaston, so meron na naman tayong ginagawa for today. So kakatapos lang nung isa, pero ito kasi overall na naman. So overhauling engine na naman tayo. Ang odo nito is 21,000 km, pero katok yung makina. So tunog gastos na naman ang mangyayari rito. So yun, ang model nito yan, 2023 model. Overall na naman, maingay yung makina. Pero alaga sa langis, X-Star pa yung gamit na semi-synthetic R7000. Pero ewan ko ba, halos lahat ng mga in-overall ko na makina puro 23 model pataas, 23, 24, 25, mga ganyang model. Pinaka matanda yata na in-overall kong model ng Raider FI 2019. Pero karamihan puro ganito. So yun, bagong lahat, intro muna. So ayun, bali si Sir taga Angeles pa siya. Bali napanood niya lang din yung mga vlog natin. Kumbaga naganap talaga siya ng gumagawa ng Raider FI or Raider. So tayo yung napanood niya, kaya sa atin dinala. Bali ayun, pinakinggan ko muna yung makina niya kanina pagdating niya. As in ano talaga siya, katok. Parang yung in-overall ko nakaraan na taga Victoria Tarlac, ganun yung tunog niya. So yun, malalaman natin lahat ng sira nito pag nabuksan. Pero sana hindi na lang tinamaan yung block, kasi alam naman natin na cylinder block pa lang medyo mahal na. So lalo na dito sa parte nating lugar, medyo mahal dito. So ayun, nabaklas na natin ibang parts, pero tuloy natin video mamaya pag nabaklas na natin lahat. So ayun mga kagaston, nabaklas na natin yung makina ni Sir. Unang bungod sa atin, pagtanggal natin ng cylinder head, yung kanyang block. Overheat yung block, ayan, sira. Ayan, gas-gas, malala. Ito yung sinasabi ko na tunog pera or gastos. Overheat siya. Ayan, pati yung kanyang piston. Ayan, di ganong kita sa video, blurred eh. Pero gas-gas din yung kanyang piston, tsaka yung kanyang block. Ayan, gas-gas. Tapos ito yung kanyang, pati yung kanyang clutch hub, ayan, may gas-gas din. So same scenario siya nung in-overall natin na 10-4 yung odo, yung ginawa rin natin na overall dito. Tapos yung kanyang sprocket bearing sa loob ng makina, hindi rin umiikot. Tapos yung kapares niya umaalog. Ito yung kung saan nakalagay yung isang transmission, dito nakalagay yun. Ito yung transmission na to. Ito yung pares na madalas nasisira kapag overall. Tapos yung kanyang sigunyal bearing, pag inalog mo, maalog na rin. Tapos ang malala yung kanyang sigunyal. Ito, papabidyo ko kay Sir. Sir, pahawak ng cellphone. Ayan. Ito yung kanyang sigunyal. Ayan, kahit hindi lumapit si Sir, nasa malayo siya, pag inalog natin, tunog pera siya, tunog pera. Oh, malala. Kahit sakmaling ko rito, may alog pa rin. Tapos yung side bearing niya, meron siyang magaspang na ikot, tapos may konting alog. Ang odo nito, 21,000 km. Bali yung may-ari ng motor na to, nagpapatakbo daw siya, hindi man minsan umaabot ng 100. Ngayon, alaga naman sa langis, ang gamit niya, Easy Star or Suzuki Oil. Pero minsan kasi, ayun nga, tulad ng sinasabi ko, minsan factory defect, minsan sa driving habit, minsan naman sa langis. So yun, ang gastos nito medyo malaki-laki. Ngayon, ayun, kailangan muna linisin lahat to. Tapos yung kailangan ipamasin shop, ipapamasin shop. Ngayon, tuloy natin yung video mamaya kapag nalinis na natin at na ano na natin yung mga bearing. Yun mga kagaston, mukhang grabe na naman na OT to. So ayan, nalinis na natin yung kanyang mga crankshell, natanggal na rin natin yung mga bearing na kailangan palitan. Ito yung isa. So ayan, all good na para isalpak yung mga bagong bearing.
All goods na rin yung sigunyal niya, mga sigunyal bearing. Tapos ang ilalagay namin na block dahil bitin yung budget, aftermarket na lang muna na block. So ayun, sasalpak muna natin yung mga bearing tapos tuloy natin yung video mamaya pag nasalpak na. So ayun, after nating masalpak yung mga bagong bearing, hindi na natin pinakita yung video para mabilis na lang. Bali, sinalpak na natin transmission gear, shifting gram, balancer, and then yung sigunyal. So ayan, all goods na. Bali, isasara ko na yan. After isara, isasalpak ko na dun sa motor. Dun na ako mag-a-assemble ng buo nun para isahan na. So tuloy ko yung video after ko masalpak yung crankshell na kabila at pagkasalpak na dun. So ayun mga kagaston, hindi na natin na ipakita yung ibang process. Pero ayan, nalagay na natin sa mismong motor yung crankshell, and then ilalagay na natin yung kabilang side, tapos kabilang side naman. Tapos ayan, sunod-sunod na. Bali ang oras is 9:17 PM na. Ayan yung oras, 9:17 PM. So talagang OT. Ito yung kagandahan kasi rito, pag may dumating, kung kayang matapos, tinatapos ko lahat para kinabukasan, ibang motor naman yung gagawin. Di baling mag-overtime. Dito naman kasi, basta willing to wait yung customer, lahat matatapos. At saka ayoko rin kasi yung minamadali. Kaya kailangan pulido para wala nang back job. So ayun, isasalpak na natin tong mga to, pati kabila. So tuloy natin yung video mamaya pag nasalpak na yung ito, tsaka yung sa kabila. Ay, yung kabila pala medyo huli ko pala kasi sa paglalagay ng sa may bendix tsaka sa starter. Kasi minsan ang nangyayari, nabuo na natin yung taas, natanggal naman yung pagkasabit ng timing chain sa crankshaft. So ayun, tapusin muna natin to. Basta tuloy natin yung video kung ano yung mga natatapos natin. So ayun mga kagaston, nalagay na natin yung side by side crankcase. So, konting-konti na lang, matatapos na. Yun, nalagay na natin kabilaan. Bali yun, magpapalit tayo ng brand new block. So, buti nakahanap tayo ng replacement na medyo mura lang. Kasi alam naman natin na mahal yung original block. Tapos sa loob ng makina, ang mga pinalitan natin, Conrad set, tapos tawag nito, sigunyal bearing, and then dalawang transmission bearing. So yun yung sa loob. Tapos sa labas, yun, black set, tapos water pump oil seal sa gilid, at saka yung kanyang clutch hub. Ewan ko ba, lahat ng mga in-overall ko halos pati clutch hub may tama. So yung iba kasi ang gamit Easy Star. So same scenario, Easy Star din ang gamit nito, pati yung in-overall ko last time na 10-4 ang Odo, Easy Star din. So I suggest na magpalit po ng langis. So hindi naman sa inaano ko yung Easy Star, pero ako kasi tinry ko din yan. So nagtry tayo ng iba't ibang langis. Pinaka-recommended ko kasi ako, bukod nasubok ko yung Zik Gold fully synthetic. Pero natry ko din naman yung S-Oil, natry ko din yung Motol. Okay din yung mga yan. Kaya depende sa inyo kung ano yung mas na tawag nito. Kung ano yung mas kung saan kayo komportable na gamitin. At saka kung saan yung mas gusto yung performance. Kumbaga suggestion lang naman, pero nasa inyo pa rin. So ayun, tuloy natin yung video mamaya mga kagaston once na umaandar na. So ayun mga kagaston, all goods na yung motor ni sir, natapos din. Time check, 1:37 AM. So yun lang. Medyo mabigat-bigat talaga na trabaho pag overall, at saka lalo na pag mag-isa ka. So ayun, medyo maraming napalitan, pero compare mo yung tunog niya nung bago natin ginawa, talagang malaki na yung pinagbago. Tsaka nakita nyo naman yung block niya talaga sira. So ayun, thank you for watching. Hanggang dito lang yung video natin. God bless sa inyo.